Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Malaking bahagi ng ating kasaysayan ay nakabatay din sa World War II. Kaya naman nakakatuwang isipin na merong isang museum na talagang dedicated para dito sa global event na to. Kaya sasamahan tayo ni Laylin Caragay dito lamang sa Cultural Review. Good morning mga araw ay April 9, araw ng kagitingan, also known as the Day of Valor. Ito ay nagpapaalala sa atin ng katapangan na ipinamalas ng mga Filipino fighters noong World War II. Narito ako ngayon sa Taguig upang balikan ang mga victories and grim reminders sa panahong iyon. Dito sa Board of Trustees World War II Museum na isang gallery, library, archive at theater complex built ito in honor of the World War II soldiers. Kaya tara at pasyalan natin ito. Sa aking paglibot, napansin ko sa kanilang library ang mga lumang gamit noong gera, gaya ng mga dyaryo at pera noong panahon ng pag-invade ng mga Hapon. At ito ang salaysay ni Engineer Orestes Lopez na isa sa mga commander ng guerrilla sa naganap na ikalawang pangdaigdigang gera. Nag-join kami ng guerrilla movement during those days. First year high school lang ako noon. Ngayon nakikita ko nga, ganun ang nangyayari, kinukuha ng mga Hapon ng mga pagkain, ang mga babae. So talagang gulong-gulo ang bayan. Ngayon, siyempre, nadidinig ko yung mga usap-usapan ng ibang mga taga-roon sa amin. Meron daw guerrilla na lumalaban sa Hapon. Bilang isang kabataan, ang naiisip ko noon, adventure. Eto na, nang sumampa na kami, ganun pala, hindi ko akalain na wala ka palang kakainin na gano. Kasi kung ano lang ang mahingi mo ro sa ibaba kami ng bundok manghihingi sa mga natives, mga nakatira. Yun lang ang aming kakainin. Halos karamihan sa amin nakasakit, yung malaria. Wala kaming gamot, wala kaming doktor. Basta tinitiis lang namin yung hirap. Paano po nakabawi o nakabangon ng mga Pilipino nung panahon na iyon? Actually, nung matapos ang gera, hindi alam ng marami, sa tuwa ng mga Amerikano, ino-operan tayo ng US, maging isang statehood, state na US. Yung mga ibang pinuno natin, wala na, hindi ko natutukuyin, ayaw. Kasi kung tayo state, ang dahilan, hindi na magiging presidente, hindi na maging senator, o ano, baka siguro mayor na lang. Ang mga kaganapan ng digmaang iyon ay dito sa theater na ito ipinalalabas upang lubos na maunawaan ang mga nangyaring sakripisyo para makamit ang minimithing kalayaan. At ang mga kaganapan ay inilalarawan din sa pamamagitan ng life-size dioramas at paintings. Meron po tayo dyan ng panahon ng Hapon na ang mga lumaban ay mga Muslim. So, nandyan din yung tablo ni Yamashita, yung kung paano siya sumuko. Yan po, actual na ginamit ng mga veterano. Dinonate nila. So, talagang pinareserve namin sila para makita ng mga sumusunod na henerasyon. Meron kasi kaming documentary film na Saga of Freedom Fighter. So, bago mag-tour ang mga bata dito, pinapanood namin yon para maintindihan nila. Kaya pag pinapanood namin yon, talagang kumbaga, pag ano sa puso mo, maiiyak ka. Kasi makikita mo yung hirap ng mga veterano para lang magkaroon tayo ng kalayaan. At ang Board of Trustees ng mga veterans ng World War II ay patuloy na naglilingkod sa mga descendants ng mga namayapang veterano. As a Board of Trustee po, ano po ang mga future plans para po sa ating mga veterans po? Malawak po ang nakasaad sa batas. That is, yung legacy ng World War II veterans, ang hindi sila makalimutan kung ano ang mga nagawa nila, nandyan, makikita for generations to come. And of course, education for the descendants. Ang third naman, ang livelihood. Karamihan sa nagbuwis ng buhay, masyado mahirap po. 5,000 lang ang pensyon ng living veterans ngayon, and we would like to uplift that in behalf po sa Board of Trustees. Ako po'y naghihikayat sa inyo na gunitain natin ang mga kabayanihan na ginawa ng mga parents, forefathers natin at sa mga kapwa Pilipino po. Lahat po na kumilos against the imperial
forces noon na gustong sumakop sa bansa natin. Sa lahat po ng mga nanunood, po kayong anyayahan na sana puntahan nyo naman po ang Board of Trustees of the Veterans of World War II Museum, Library and Archives para po naman malaman ninyo kung ano po yung nangyari nung panahon ng Hapon. So sana po mabigyan nyo po ng pansin. Ito po ay located dito sa Taguig City. Bukas po kami simula alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Kahit papano kami nagpapasalamat sa mga kagaya nyo, wag naman yung pagmamalaki. Merong kagaya nyo na nagsasadya rito, nagpipicture taking, nakikita nyo ang totoo na merong ganyang ginawa ang mga veterano. Kasi para pakita namin, this is the only World War II museum sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang, mabuti may inabot pa kayong kagaya namin na natitira. Nung kabataan namin, wala, sa libro na lang namin nakikita. Yun. Kung maaari, huwag nilang malimutan na ang Pilipino, isa tayo sa hinangaan sa buong mundo. Murals, life-size dioramas, war weapons, artifacts, wartime newspapers, pictures, at mga personal na life stories ng mga sundalo noong World War II ay lahat narito sa museum na di mababasa sa anumang history books. Kaya hinihikayat ko kayong lahat na bumisita dito sa Board of Trustees World War II Museum, Archives, Library and Theater upang saksihan ang kwento ng mga war guerrillas natin na naging bahagi ng ating kasaysayan. Leilin Caragay para sa Cultural Review.